sa bansa. Naaresto ng NBI at PNP Region 10 si Crispin Bongolo Jr. sa Oroquieta, Misamis Occidental. Sinasangkot siya sa 4 na magkakahiwalay na bank robberies. Kabilang dito ang panloob sa sakay ng Banco de Oro sa Las Piñas noong August 2004 kung saan natangay ang 36 na milyong piso at pang-hold up ng 2 million pesos sa isang money carrier ng Metrobank noong August 2008. Ayon sa NBI, miyembro si Bongolo ng Ampanga Colangco Bank Robbery Group. Hindi na nagbigay ng pahayag si Bongolo nang irap siya sa mga miyembro ng media. At 56 na pribadong universidad at kolehiyo magtataas ang matrikula sa darating na pasukan. 7 hanggang 15% po ang tuition hike. Aabot yan sa mahigit 41 peso kada unit. Kaya naman pangamba ng Kabataan Party List, baka raw lalong dumami ang mga estudyanteng hindi na lang mag-enroll o mga nagda-drop out. Aminado naman ang Commission on Higher Education o CHED na limitado talaga ang kapangyarihan nilang i-regulate ang mga bayarin sa mga eskwelahan. Sa private schools especially, wala namang ibang pagkukunan yan, kundi yung majority ng kanilang sources yung student fees. Parang pressure din ng ibang commodities yan, tumataas. Ang tanong natin, 200 plus yung schools na magtataas ng tuition, pero ito ba yung kabuuang bilang ng mga eskwelahan na magtataas ng iba't ibang bayarin? Ilan yung magtataas ng miscellaneous fees? Ilan yung magtataas ng other fees? Unfortunately, kahit yung CHED, hindi alam yan. Mga kapuso, namatay na po ang 5 sa 6 na tutang isinilang ng hero dog ng Zamboanga City na si Kabang. Ayon sa veterinarya ng Zamboanga City Pound, namatay ang mga tuta dahil sa kakulangan sa maiinom na gatas na inilalabas ni Kabang. Dismayado naman at di makapaniwala ang amo ni Kabang na si Rudy Bungal. Kwento niya, nalaman niya noong Sabado na 3 tuta na ang namatay sa City Town. Nitong Lunes naman niya nalaman na namatay na rin daw ang 2 pang tuta. Pero di naman daw niya nakita ang labi ng mga namatay na tuta. Kaya naman nagdesisyon na si Mang Rudy na kunin na si Kabang at natitirang tuta para siya na lang ang mag-alaga. Sa mga sawa na po sa pagsiswimming ngayong bakasyon, bakit di nyo subukan ang exciting summer activities sa iba't ibang rehiyon? Tulad na lang ng pamamangka sa isang lagoon sa Pangasinan, horseback riding sa Bohol, at skimboarding sa Iloilo. Narito ang report. Kung sawa na sa swimming at sunbathing at naghahanap na ng ibang fun activity sa beach, bakit hindi subukan ang skimboarding? Sa isang beach sa Iloilo, halos buong araw na nagpasiklaban ang grupong Flat Sand Iloilo Skimboarders. Walang sawang bawat isa sa pagsakay sa kanilang skimboards at saka magpapadulas o magpapadaus-dos sa tabing dagat. Sing fun ng surfing, pero walang kasamang paddling, wipeout at malalaking alon. Pwede namang haluan ng stunts ang water activity na ito sa pamamagitan ng pagtalon mula sa isang maliit na rampa. And sa skimboarding, hindi maging siya delikado, pero it's a lot fun and may a certain feeling if you ride on the board and slide. Sa Bohol naman, bumida sa Tagbilaran City ang mga kabayong pag-aari ng ilang miyembro ng Bohol Horse Association. Pakulo kasi ngayon ng organisasyon na mag-alok ng horseback riding sa mga interesadong mga bayo, pero walang panahon na dumayo sa malalayong pastulan. Dahil malapit lang sa kalsada, hindi maiwasan ang mga paserong sakay ng isang bus na mapatingin sa mga nangangabayo. May mga handang umalalay sa lugar para sa mga beginners sa horse riding. Para naman sa mga biyasana, pwedeng mga bayo kahit walang guide. 50 pesos ang bayad para sa isang horse riding session na lilibot sa lugar. 400 pesos naman ang bayad para sa isang oras ng pangangabayo. For fun and horse riding. Bagong atraksyon naman ang pamamangka sa isang lagoon sa Lingayen, Pangasinan. Dumadayo pong mga turista din, mga bisita, para kahit paano ma-enjoy po nila yung... Mistulang na sa Burnham Park nga ang mga bisita na sumubok ng lagoon boating. Hanggang 7 ang pwedeng sumakay sa mga bangka. At kung hindi feel na magsagwan, meron din namang mga naka-standby na pwedeng magsagwan para sa isang grupo. Masaya po kasi nalaman namin kung paanong mag-control ng bangka. 120 pesos ang bayad sa kada isang oras na pamamangka.
Para sa unang balita, Oscar Oida, reporting. Pelikulang The Road ng GMA Films pasok sa most popular trailer list ng iTunes. Kahanay ng The Road sa listahan ang The Avengers, Moonrise Kingdom, Magic Mike at Headhunters. Ang The Road ay tungkol sa misteryosong pagkawala ng 3 teenagers sa isang liblib na daan. Sa imbestigasyon sa pagkawala nila, ilang nakakakilabot na katotohanan ang matutuklasan ng mga otoridad. Kabilang sa cast ng pelikula sina Carmina Villarroel, Rian Ramos, PJ Trinidad. Gayon din po ang twin stars na sina Barbie Forteza, Lexi Fernandez, Derek Monasterio, Alden Richards, Luis de los Reyes at Renz Valerio. Samantala, bagong single ni Justin Bieber nag-debut sa number 2 spot ng Billboard Hot 100 Singles Chart. Ito ang pinakamataas na ranking sa Billboard charts na nakuha ng isang bagong release na single ng teen pop heartthrob. Unang linggo pa lang po matapos i-release ang kantang Boyfriend, mahigit 500,000 digital copies na agad nito ang nabenta. Bukod sa digital sales, sukatan din ng Billboard Hot 100 Singles Chart ang airplay at on-demand songs sa ilang streaming services. I-release si Justin ang kanyang full-length album na Believe sa June 19. Nakatakda rin siyang mag-perform sa 2012 Billboard Music Awards sa May 20. Don't go away mga kapuso, I'll be back with more of our morning chikahan. Igan? Maraming salamat, Luan. Pinagbabaril po ang bahay ng kolumnista at professor na si Randy David. May breaking news po si Alan Gatos ng Super Radio DCWB. Alan? Pinagbabaril ng 3 lalaki sakay ng isang kulay puting Apex ang bahay ni UP professor at kolumnistang si Randy David sa number 17, Area 1, Gombursa Street, Corner Aguinaldo, Barangay UP, Campus Diliman, Quezon City. Ito ay kagabi. Ayon kay Senior Police Officer 3 Sam Gonzales, ang duty desk officer ng QCPD Station 9, isang security guard, balanon lamang ang nagbigay sa kanila ng impormasyon kaugnay sa naganap na insidente. Nabatid na 3 lalaki na sakay ng kulay puti na Apex na may plakang Uniform Delta Mike o UDM 191 ang pumarada sa tapat ng bahay ni David. Isa sa mga sospek ang bumaba na sasakyan at pinagbabaril ang bahay nito. Nakakaligtas naman si David at tanging ang Toyota Innova na may plakang NHQ 698 ang tinamaan sa kanya sa kanang fender. Na-recover naman ng mga pulis ang ilang pasyon ng bala na kalibre 45 at 9mm. Hanggang sa mga oras ito ay wala pa ring matukoy na motibo sa pamamaril ang mga tauhan ng Quezon City Police District dahil hindi pa nakikipag-ugnayan sa kanila si David. Igan? Anong bahagi ng bahay yung tinamaan bukod sa sasakyan? Ang sa initial na impormasyon ay binigay lang sa atin ng Quezon City Police District Station 9, yung sasakyan lang na Innova yung tinamaan. Patay doon sa impormasyon na ibinibigay sa atin ang mga pulis. Pero target yung bahay at alam na nandun si Randy David. Yun yung impormasyon din na nakuha na natin na nandun. At pagkatapos, ang pangyayari ay mga alas 8:50 ng gabi nakarating sa mga tauhan ng Quezon City Police District yung pamamaril sa bahay ni Randy David. Bukod kay Randy, may iba pa ba yung kasama sa bahay na nandun nung naganap itong pamamaril? Wala nang impormasyon pa na naibigay yung mga tauhan ng Quezon City Police District dahil tanging yung gwardiya lamang ng UP ang nakuha na nila ng impormasyon at hindi pa raw nakikipag-ugnayan sa kanila si Professor Randy David kaugnay sa insidente, Igan. Okay, punta mo na yung bahay ni Randy David sa UP, Alan. Okay. Madali namang makita yun dun. Oo nga, madali namang makikita yun. Salamat. Alan Gatos po. Abangan ang iba pang detalye ng pamamaril po sa bahay na yan ni UP Professor Randy David. At ang init namin mamaya, rider, patay matapos sumalpok sa jeep ang minamanayong motorsiklo sa Pate Garcia, Batangas. At bangkay ng lalaki natagpo ang palutang-lutang sa dagat sa Cebu City. Abangan yan at iba pa sa unang balita mamaya. Bago po ang lahat, happy birthday muna sa Senior Vice President for News and Public Affairs ng GMA Network,